Welcome back. Kami ang Kastitos. Ako ang pinaka-slimy sa mga tiyuhin nyo. Uncle Octopus. Siyempre kasama ko na naman dito si Otit. At sir, please introduce yourself. Ote Troy po, handang-handang mandurog. Sure, narinig na natin yan. Okay, kung talagang gusto mo maniwala na may madudurog ka ngayon, I'll allow it. So, ito na, tutuloy na naman natin yung saga ng Yu-Gi-Oh! Today. At at the same time, gusto ko reviewin yung Gundam Seed Destiny. So, pero bago yan, paalala, like the video pag naka 1,000 likes kami. Magre-record uli kami next week. Actually, magre-record tayo this Sunday, di ba? Kumbaga, double kill natin ang mga sarili natin ngayong linggo. Hindi, madaming nangyayari eh. So, extra encouragement. Extra grind. Not even a grind kasi gusto kong ma-cover kagad yung what if eh. Totoo. Yan ang isa sa mga exciting part ngayong December. What if? So, guys, abangan niyo yung i-upload namin today. Tsaka yung, i-upload namin by Tuesday, no? Nangako ka niyan, Uncle, Tuesday. Basta ma-upload yan. By the time na mapakinggan nyo to, na-upload na yan. Kaya nyo nga narinig to eh. So, basta ma-upload yan. Kung nag-click kayo, di malamang, ito na yung ni-record namin, napapakinggan nyo na. Kung wala kayong logic, abangan nyo na lang yung mag-subscribe kayo para masundan nyo yung weekly uploads namin. Yan, para hindi na kayo mag-iisip. Pindutin nyo na lang yung subscribe. Yan. Kung magkakapareho tayo rito na pare-parehong tamad, mag-subscribe na lang kayo para automatic updated kayo sa mga i-upload namin ni Uncle. Yan, tsaka like. Pero paano pag di tayo naka 1,000 likes? Anong gagawin natin? Magpapapizza ka, Uncle, di ba? Wala yan. Wala akong natatandaan ganyan. Iba yata. Iba ba? Pag hindi naka 1,000 likes, wala. Parehas lang. Ganun pa din. Walang magpipizza, pero gagawa pa rin kami ng recording ulit. Of course. Sabi nga namin, pag gunaw na lang ang mundo, makakapigil pa sa amin. Yan. So, ibig sabihin, like na lang, no? Kaysa walang gagawin. Anyway. Anyway, mukha namang hindi pa magugunaw ang mundo, so mauumay lang din kayo sa mga sasabihin namin. I-subscribe nyo na lang din. Busit kayo sa amin, galit kayo, natawa kayo, ano may nagagawin nyo? Yeah, it's all the same. Subscribe. Pare-pareho lang. Kung gusto nyo kami murahin, dyan sa comment section, magmura kayo, wala kaming pake. Ang importante, may recommend. So anyway, kaya tayo may isa pang episode ulit, kahit magre-record pa tayo pagdating ng What If. Kasi nga, pinanood ko yung tinuloy ko yung panonood ko ng Gundam Seed. And nagustuhan ko so far. Ito, mga main Gundam Seed Destiny pala. Yung season 2 ng Gundam Seed. Yung continuation. Main parang observation ko. So, 'di ba, may bagong may bagong ship, may bagong kumbaga yung sa season 1 Archangel yung sinusundan natin. Dito yung bago, yung Minerva. Parang pakiramdam ko lang may pinakita lang silang bago. Pero ang ganun pa din YouTube. Yung loob ba? Parang wala pinagbago no? Hindi, may pinagbago. Yung bridge bumababa. Pwedeng nakataas lang. Tapos kapag combat time na bababa yung bridge sa ilalim. Siguro para mas safe. Mga ganun. Pero ang sinasabi ko, parang wala tayong pakialam or wala akong pakialam dun sa bagong ship. Inaabangan ko lang the whole time. Nasaan yung Archangel? Bakit? Nasaan sila Kira? So may mga bagong inintroduce na piloto, si Shin Asuka, si Rey, si Luna Maria. Parang one time lang ako may pakialam kay Luna Maria nung tumuwad siya sa harap ni Atron. It's like, yes, this okay I like episode it already. Na to. Promoted ka into a fan favorite. Other than that, parang wala akong pakialam dun sa mga bagong piloto. Ang inaabangan ko lang screen time nila Kira Yamato. Kailan lalabas si Kira? Kailan lalabas si Atron? Pero di ba alam ko episode 1 pinakita na si Atron tsaka si
Pangalan nito yung kapatid ni Kira. Si Cagali. Oo. Oo, sila yung sa simula pa lang nandun sila sa parang base 1 yata yung pangalan nun. Tapos inulit lang nila yung same plot point na may mga bagong modelo ng Gundam, tapos nanakawin, tapos yun yung hahabulin nila, doon nagsisimula lahat. Ganun. Nag-enjoy ka naman nung nalaman mong yun lang din yung same plot Same point. plot point. Tapos may yung ship, yung bagong ship, mapipilitang mag-maiden voyage nang wala sa schedule. Tapos yun na yung abangan natin. I mean, okay lang. Wala akong pakialam kasi alam ko may ano may mga bagong mangyayari. Pero yun nga, yung parang Oo. first 10 episodes, parang iniintay ko lang matapos. When are we gonna get to the real deal? Parang ganun. Kasi ano yan yun nung napanood ko yan dati, yung first 10 episodes, parang napakahirap mag next episode unlike dun sa original na Gundam Seed, dun sa first season. Sa first season, kahit mag-next ka na mag-next, you'll be asking for more. Parang, okay, next tayo, next. Oo. Sa Gundam Seed, kasi ang bagal ng pacing. Or hindi sa mabagal yung pacing maraming nangyayari pero yung mga nangyayari parang wala akong pakialam dito. Can we get to the real deal na? Can we get to ano nang nangyari kila Atron mga ganun. Nasan si Oh, Kira tsaka- and such. Ang masakla pa dyan, first 10 episodes, diba? Yung mga karakter na pinapakita nila, anong pakialam ko sa inyo? Parang Ganun yung ano. si tawag dito, si Shin Asuka. Ay, naiintindihan ko yan, namatay yung parents niya, what a sad thing. Pero bitch, nakakainis, hindi mo magugustuhan. Ewan ko bakit siya yung protagonist. Not really, hindi naman talaga siya ang protagonist. Ang balita ko nga dyan, nabasa ko before, talagang si Shin daw ang balak nilang gawing protagonist for the whole Gundam Seed Destiny. Kaya di ba, alam ko ang gamit ni Shin was sa Destiny Gundam eh. Kaya nga dude, alam di ba? Hindi, so sa simula, Ano nga pang yun? gamit niya? Yung nagko-combine, basta yung pag-jet lang, Core Splendor yung pangalan. Tapos basta nagko-combine nalimutan ko yung pangalan eh. Diba? So sige, so ngayon, nabwisit ang mga tao kay Shin. Kaya ginawa nila, ibinalik nila si Kira. Binalik si Kira, ganun ba? Oh. may Alam ko, may nabasa akong ganung dati. changes mid-season. Oo. So, si Kira, up to sa napanood ko, parang siya yung may kukumpara ko siya kay Luke Skywalker. Alam mo yun, na siya yung hero talaga na wala siyang masamang intention kahit saan siya nang makarating. Gusto lang niya, kapayapaan. Yun lang yung gusto niya. Pwede bang wag tayo magpatayan? Si Shin kasi, ginagamit niya yung tragedy sa buhay niya para i-justify na, well, gusto kong pumatay or gusto ko ng violence, tapos nagla-lash out siya kay Cagali. Alam mo yun, nakakainis yung gano'n sa totoong buhay. Pag meron kang kakilalang gano'n, sure, may masamang nangyari sa'yo in the past. Pero, pag dito, walang respeto, bastos mo kayo pag-uusap. Si Splorkis. May term yan dyan eh. Anong term? Ano tawag nito? Main character syndrome, parang main ganun. nababanggit yun sa mga kung saan. Yeah. Yung feeling mo, ikaw yung main character. Oo, extra ka lang. Iba inaabangan namin dito, shit. Ayun. Tapos, anyway, ignoring si Shin, everything else, I think okay naman. Talaga nag-pick up lang yung parang interest ko nung nandun na tayo sa part na bumalik si Cagali sa orb. Di ba nga, sa season 1 namatay yung tatay ni Cagali, si Lord Uzumi. Si Lord Uzumi siya yung parang nagme-maintain ng integrity ng buong bansa ng orb na neutral na bansa tayo, hindi tayo sasali sa gera. So kahit anong mangyari, i-uphold natin yung mga ideals natin. Namatay. So, ang natira ngayon, yung mga politiko na mas spineless, mga whistle na politiko doon. Nasira ngayon yung parang integridad ng orb. Sumali yung orb sa Atlantic Federation. Ngayon,
ang nakakaasar na part doon, yung isang anak ng politician, dinidiskartehan si Cagali. Tapos nakagawa pa ng paraan na parang para sa ikabubuti daw ng mamamayan, since magkakaroon ng tensyon kasi nga i-announce natin sasali tayo sa Atlantic Federation. Isabay natin magpakasal tayo. Ang lupet. Pero totoo lang, napakagandang political move nun, ah. Tas, yun nga inis na inis ako kasi naasar ako dun sa character na yan, yung sinamantala. Pero alam ko na, hindi, totoo to eh, gantong-ganto talaga gagawin ng politician sa ganitong panahon. Diba? Tas Para lang, di ba nagkakagulo nga, papasok tayo sa gera. So para mabaling ang atensyon ng tao dun sa gera, yeah, kailangan may exactly. magpakasal na political figure. Which is, Exactly. gano'n naman talaga. Pero ang problema kasi nung sa ginawa nilang yan, parang hindi ganun ka-establish na political move yung ginagawa o yung gagawin niya o yung plano niya. Ay. So parang, di ba, parang naalala ko yan, parang hindi ko magets na, oy, bakit hindi naman ganun katindi yung utak itong hayop na to do that political move. I wonder if lang. Yun lang yung reaction mo kasi bata ka pa nung pinanood mo yan. Na hindi ka pa masyadong versed sa ano ba talaga yung politiko. Kasi ako din ngayon ko lang siya naiintindihan na may mga ganong kalalim na kumbaga plot points yung yung Gundam Seed. Kasi nandun ako sa part na lagi nilang binabanggit si Cagali, 18 years old lang. Tapos itong syempre yung isa anak ng politician na parang parang level siguro ng congressman na eh. So malamang matanda na to. So parang ang dating bukod sa yes, it's a political move, gusto rin niya ma-score si Cagali. So, nakakainis lalo. Di ba? Sino bang ayaw makascore doon? Well, I mean, sure. Alam mo yun, kung ako yung politician, gusto ko din to. Pero syempre, hindi tayo yun. And also, ang tropa natin dito, si Atron. Naiinis ako, tangina, dinidiskarte yan yung shota ni Atron. Tapos eto na, si Cagali, sumulat. Kasi hindi siya makaalis eh. Parang ang nangyari, para siyang para siyang political prisoner eh. So hindi siya makaalis dun sa bahay nung gusto magpakasal sa kanya. Pinapunta niya yung alalay niya kay Kira para magbigay ng invitation. May sulat siya. Doon sa sulat niya, ang sinasabi lang niya, ikakasal na ako para sa ikabubuti to ng pinapaliwanag niya. Wala siyang sinabi na ayoko nitong nangyayaring to. Yun sa buong letter na binasa dun sa episode, parang ang gustong ipalabas, gusto ni Cagali, okay lang to. Meron lang isang pabor na hihingin sa'yo, Kira. Isoli mo tong singsing na binigay ni Atron sa akin. Kasi may binigay na singsing si Atron kay Cagali. So nandun. And syempre si Kira yung pinag-uusapan natin. This is our boy, this is our big guy. Ikaw ba pag yung tropa mo, yung girlfriend ng tropa mo dinidiskartehan ng iba? Diba? Anong move dapat ang gagawin? Anong tamang move doon? Abay, bibit-bitin ko yung strike freedom. Yung strike freedom. Yung freedom Gundam. Bit-bitin na natin, di ba? Exactly. And walang sinabi si Cagali dun sa letter na tulungan mo ako, Kira. In fact, ang ini-insist niya is, ito para to sa bansa ng Orb, kailangan ko tong gawin. Pakisoli lang tong singsing kay Atron. Si Kira is like, no, fuck this. Sumakay siya sa freedom. Diretso dun sa kasalan, tapos kinidnap si Cagali, tapos I'm out of here. Like, damn, that's the move. May si Kira kasi ang ayoko sa kanya, kahit yung gumawa ng ganyan ka-badass na moves. Pero yung tipong pagdating sa laban, we're still in a war, bitch. Casualties are there. Yeah. Well, hindi natin matatanggal ng casualty sa gera eh. Meron part din na may growth din si Kira kasi bago tong kasal na to, meron dumating sa isla na kung saan nagtatago sila Lakos ng mga assassin na coordinator. Tapos umabot sa point na wala nang choice, kailangan niyang sumakay dun sa freedom para makaligtas sila. And
dun sa point na yun, parang siguro ang nangyari, ayaw na sumakay ni Kira dun sa Freedom kasi ayaw na niya lumaban. Tapos na eh. Siya na nga yung tumapos nung unang gera eh, di ba? Na technically, napakalaki nung contribution niya para makarating sila dun sa point Oo. na may peace sila. So, okay na. Pwede ba wag na ako lumaban? Okay lang yun eh. Pero doon, Kumbaga sa Dota, siya na yung bumuhat ng buong team eh. yeah. Ano na nga, naging almost 1v5 na nga yung datingan dahil ano bang nangyari kay Mura Fraga sa ano, 'di ba? Sa last part. Hindi rin naman siya nakapalag ng ayos. Sinalo niya lang yung ano, yung tira sa ano, sa Archangel. 'Di ba siya sumalo nun? Oo. Hindi ko tatama sa Archangel. So parang nagawa ko na lahat ng kaya ko. Ba't ko pa gagawin yan? Yeah, Pwede mong so- mabuhay ng tahimik. Yeah, so kumbaga na-earn ko na yung peace ko eh. Can we be at peace? Pero nung nalagay na sa alanganin sila Lakos or silang lahat kasi ano eh, may mga Gundam na dumating, tinitira yung bahay nila eh. May base sila sa ilalim, oo, pero eventually babagsak din. So si Kira is like, sabi niya, okay lang, bigay mo na sa akin. Kailangan ng susi, kailangan buksan yung parang pinagtataguan nung ano ba yan, nung Freedom. Sige, bigay mo na, sasakay ako. Ang sabi niya, it would bother me more kung hindi kita may pagtatanggol. Parang gano'n. Yan lupit talaga. It's like, damn, Kira, this is my guy. Kasi bago pa yun eh. Yun yung nangyari bago yung bago yung kinidnap niya si Kagali galing dun sa sa Pero 'di ba anong wedding. episode na nangyari yung ano, yung pag-ambush doon sa ano o yung Siguro, pagsugod doon sa orphanage? siguro 12, episode 12, 13, Diba? ganyan. So, doon pa lang nagkaroon ng episode na matatawag kong highlight. And it's up to episode 25 lang. Kumbaga parang 13 episodes lang pinakita si Kira. Tapos doon lang nagkaroon ng saysay yung buong istorya. Doon lang umusad ng ayos-ayos ang konti. In a way, siguro kung modern, kasi ba mga modern na anime ngayon, nasa 12 to 13 episodes lang, di ba? Kung modern na anime ito, ang simula niyan, yung atake, ang episode 1 diyan yung inatake sa atake sa orphanage yung mga coordinator. Tapos Totoo, mas maganda simula yun. everything before that parang parang flashback recap lang bago magsimula. Alam mo yung may narration bago magsimula yung theme song. Ganun lang. Oo. Ganun lang yung Or magiging kung hindi nun. man narration, kumbaga literal narration lang siya na sumugod yung ganito, Oo. tapos may highlight yung pangalan ni Shin, tapos parang ikikwento na sumali siya sa ganito. O kaya isang episode lang yun, yung lahat ng nangyari doon. Siguro. From 1 to 11, Yeah. i-concise sila sa isang episode na filler pa kung tutuusin kasi nga mas inaabangan ng tao yung kwento ni ni Kira, ni Atron, tsaka nung dalawang chicks silang dalawa. Di ba yung dalawang chicks? So si Lakos tsaka si Kagali. Kasi ito na yung parang isa pang strong point doon. Edi okay na, nakidnap na si Kagali. And then, bumalik na sila sa Archangel. And nga pala, yung nag-take off yung Archangel, isa din yun sa mga moment of yes, eto na. Nagbalik na yung natin. Nagbalik na yung Archangel, okay na, pwede nang panoorin to. Yun yung isa kasi kung magbabasa ka ng reviews niyan. Kasi ako bago ko panoorin ng Destiny, nagbasa muna ako ng reviews. Parang parang pilit lang na madugtungan yung Gundam Seed. Parang dinugtungan lang nila for the sake of fan service. Tapos nagkaroon pa ng changes ng protagonist natin at from episode 1 to 11 dapat ang magiging protagonist niya hanggang 25 si Shin na eh. Parang babaliktad si Shin, tapos si Athrun, si Kira is magiging side characters para sa para sa future battle. Or alam mo yun, parang magme-mentor, something like that. Which is ganun yung nagiging role ni Atron right now eh. Nung bumalik siya sa Minerva, binigyan siya ng Gundam ni si Durandal. Tapos parang siya yung nagtuturo kay Shin na alam mo, hindi pwedeng pabara-bara ka eh. Alam mo, may importante ka, skillful ka, pero kung may skill ka,
kailangan responsable ka din. Kasi pag nawala Totoo. ka, malaking dagok yun sa moral ng mga kasamahan mo. Parang ganun. Which is totoo naman yung sinabi ni Atron doon, pero mas gusto kong mawala si Shin talaga at as early as possible. Kasi siya yung character na kapag pinanood mo, ina ito laging galit sa mundo na hindi ba niya naiisip na may gera, na Alam mo nagkakagulo. Alam mo kung si Frey, kayang coordinator at kaya niya magpiloto ng Gundam. Siya lang si Shin eh. Si Frey ay si Shin lang na nagpipiloto. Parehas lang sila. Pero nandun ka na siguro panigurado sa part na nasira ang freedom. Di pa, wala pa ako doon. Wala pa. Buo pa yung freedom. Hanggang doon pala ako sa kinidnap and a few episodes after that. Pero yung isa ko pang gustong part na yung binalik ni Kira yung sing-sing kay Cagalli. 'Di ba? Pinadala niya yung sulat kay Kira, kasama yung sing-sing ni Atron. As sinoli niya kay Cagalli. Bago 'yon, parang galit pa si Cagalli, parang bakit mo pinigil? Alam mo ba tong ginawa mo? Mga international criminal na kayo. Hindi niyo dapat ginawa 'yun, lalong magkakagulo sa orb. And tapos Papakipot pa eh. si Kira, kasi ganito, ganyan. Pasensya ka na. Tsaka, alam mo, hindi mo naman talaga gusto yon. Ito na yung sing-sing na binigay sa'yo ni Atron. Pagbigay kay Cagalli, napaluhod na lang si Cagalli, tapos umiyak. Kasi yun naman talaga yung gusto niya eh. Parang, nung nagbigay siya ng sulat, cry for help niya yun eh. Kahit di niya sabihin, ang talagang gusto niya sabihin dun sa sulat is, Kira, rescue me. Takluluhan mo ako. Ano ba, kuya siya, di ba? Kuya si Kira, di ba? Then nag-i-insist si Cagalli na siya yung mas matanda. Nag-usap sila ni Atron dyan sa season 1 eh. Parang sabi ni Cagalli o Toto or younger sibling. Ganun. So sabi ni Atron, sigurado ka hindi ba si Kira yung yung Onisan? Parang gano'n. So niya, hindi ako yung mas matanda. Okay. Hindi ikaw yung mas matanda. Kontrahin ka pa ba namin? Babae ka, tama ka lagi. Ay, parang that hit strong sa akin na parang nag-breakdown na lang si Cagalli kasi again 18 years old eh, parang batang babae lang talaga yun eh, pero napipilitan siyang buhatin yung bansa niya. Pero ang una kong pagkakaintindi dyan is si Cagalli is parang siya na yung namumuno sa orb. Well, politics kasi ang posisyon niya talaga is chief representative ng orb. Tapos Okay, meron walang ding prime minister, I guess, meron mga military So alam mo 'yun kasi kung nandun si Izumi, hindi makakapalag yung kung ano yung sabihin ni Izumi, yun yung masusunod. Nung si Cagalli yung nandun, isipin mo, ikaw politician ka, marami ka ng experience, tas namatay yung head of state, tas pinasa sa anak na 18 years old lang. Susunod ka pa sa sasabihin nun? Diba? So, yun yung nangyayari eh. Parang nagmamatigas sila, tas binabrasa nila si Cagalli. But anyway, isang medyo observation ko, si Lacos Klein parang na-downgrade from Gundam Seed. Kasi dito, parang the whole time, hindi na siya kagaya ng dati na parang siya yung in charge, siya yung nakakaalam ko anong mangyari. Parang dito clueless na lang siya and sa isip ko parang gina-justify ko na ang iniisip ni Lacos is last time inayos ko tong problema ng mundo. Pinagsama ko yung dalawang pinakamalakas na piloto, tapos tinapos namin yung gera. So, again, malaki na yung contribution ko. At the same time, habang ginagawa ko yun, I met this cutie, si Kira, na trip ko. Okay na yun? I think okay na ako. Tas parang nagano na lang siya, which is, nag-retire na lang siya. So, si Cagalli, ayun na lang siya. Si Cagalli, si Lacos, doon na lang siya sa isla, kasama si whatchamacallit, si Kira. Pero parang out of character, parang hindi naman ganun yung gagawin ni Lacos sa sitwasyon nila. Kung magbabasiya mo yung season 1 Lacos. Totoo. Kasi yung totoo lang yung Lacos Klein sa Gundam Seed Destiny,
Sa dami nga ng ano, kumbaga parang ang dami kasi nilang ipinasok na characters. 'Di ba? Sa dami ng pinasok nila na character, para na, yung mga inaabangan natin isa sa sideline ng wala sa oras. Yeah. Parang wala ka ng sobrang dami ng karakter, hindi mo na masyadong mabigyan ng gagawin si Lacus Klein. Ito pa isang plot point. May dito pala yung yung may peking what you call it? Peking Lacus Klein na in-impersonate siya. Hindi ko natanda yung plot point na yan. Pero yan, 'di ba? Alam ko lumabas yan bago yung sa orphanage eh. O after na lang sa orphanage. Kasi talagang di mo naramdaman ang presensya ni Lacus Klein during during the first part, parang wala lang eh. Diba? Ang nangyari kasi, ayun na yung impersonator, si Mir Campbell, yung nag-impersonate kay Lacus Klein. So parang ang ginagawa lang niya dun sa is kinakalma niya yung mga tao. Ginagamit niya yung persona ni Lacus para makalma yung mga tao. So nagko-concert yung peking Lacus Klein, napapanood ng mga tao. Ngayon, yung dalawang crew sa Minerva, pinag-uusapan si Lacus Klein, may pagkamanyakis. Parang sabi, parang ang laki ng boobs ni Lacus Klein, no? Kasi isa naman, pakaswerte naman nung fiancé niya. Biglang nandun pala sa likod nila si Atron. Sabi, hoy, narinig ko yan. Bastos ka. Tapos sumaludo na lang sila. Tapos si Atron naman pasimple lang na, sige, pinirmahan niya yung pinapapirmahan, tapos aalis na siya. Tapos yung isang kumag, parang humirit pa na, pakaswerte nung fiancé ni Lacus Klein. Bunutin ko kaya yung ibang wire nitong yung Savior, yung Gundam ni Atron. Tapos from afar sabi ni Atron, naririnig ko pa rin kayo ha. Parang, di ba, this for the longest time lagi natin kinokompara sa Code Geass. Yung animation style, yes. Pero yung sabihin nating istorya, malayo. Malayo, pero may mga similarity na hindi ko maiwasang mapansin. Like, yung Stop a Wedding, may ganun din sa Code Geass ko naalala mo eh. Yung si Tianzi, same situation, parang political prisoner din. Ipapakasal dun sa isang prinsipe ng Britanya na ganun din, ang tanda na ng prinsipe ng Britanya, tapos si Tianzi, I mean, yung depiction Tianzi? Ito ba yung Chinese na yung sa Chinese Federation. Oo, binan sa China yan eh. Binan ba sa China yung Code Geass? Oo, sa kasamang palad. Binan sa China yan. Dahil sa dahil sa portrayal nila ng China. Oo. Ba. Yun yung isa sa mga paborito ko ding episode sa Code Geass, yung yung prinsesa, yung Tianzi nila, papakasal. Meron siyang parang servant, si Shinke. Ngayon, si Shinke, ang sabi niya, nung bata pa sila, parang pangako niya dun sa Tianzi na ilalabas kita ng Forbidden City para makita mo yung mundo. Mukhang hindi na mangyayari kasi papakasal sa Britannian. Di ba ito yung nangako na yung nagka-TV? Oo, yung nagkasakit. Si Shinke. Yung habang di ko na kasi tanda mga pangalan nila, pero tanda ko yung mga itsura at kung ano yung mga naging outcome nila sa buhay. Yun yung yun yung habang nakikipaglaban inuubo ng dugo. Oo. Nalungkot ako nun, totoo lang ako na nakita ko yung gano'n. Na parang palag-palag pa din siya kahit Pero alam ko na buhay, kahit nabuhay siya, pero hindi rin gano'ng katagal. Parang may lifespan lang yata siya or something. Kasi 'di ba may mga may after the series, pinakita yung mga character what they did after the war. Wala lang siya sa ibang pictures. Hindi ko napansin 'yon. But I guess, yeah, makes sense. Si Shinke.
Nakita niya, ipapakasal si Tianzi, hindi matutupad yung pangako niya. Di pipigilin niya ngayon yung kasal. So, ano lang, pupunta siya dun sa chapel as usual. Ay, wow, may Raigeki ka. Meron ako dyan. Magandang emergency yan eh. Punta siya sa kasal. Tapos pasok siya, sabi ni Shinke, by the voice of heaven, the roar of the land, and the hearts of the people, I ask Shadow this po question. How does this wedding represent the will of the Chinese Federation? Tapos pasok siya, laban sila doon. Tapos eto ba, parang habang nilalabanan niya, kasi pipigilin siya eh. Gusto nila matuloy yung kasal, pinigil siya ng mga sundalo, ng mga guard. Sa isip-isip ni Shinke, tama ba tong ginagawa ko? Dapat ba talaga pigilin ko tong kasal na to? Tapos si Tianzi, biglang from dun sa altar, tumatawag kay Shinke. Tapos nakataas yung pinky niya, kasi may pinky swear sila. Tapos, parang ibig sabihin, yan, natatandaan ni Tianzi yung tag dito? Yung pangako niya. So, sabi naman ni tag dito, ni Shinke, in my heart there is no more doubt. Tapos diretso siya, susugurin niya talaga yung altar, diretso siya. At eto ba, mawa-one up pa ulit. Kasi akala mo maililigtas na ni Shinke, mapipigil niya yung kasal. Biglang dumating si Zero, si Lelouch. Tapos ang nangyari is, what you call this, ang ano niya is, hindi actually, pipigilin ko yung kasal pero kukunin ko si Tianzi. Ganun. Totoo, naalala ko yung episode na yun. May sariling political move si Zero nun. Oo. Tapos parang, damn, okay na dapat eh. Which is, and yun yung, dun talaga nawa-one up ng Code Geass yung Gundam Seed. Kasi yung Gundam Seed, yung Code Geass, yung theatrics talagang over the top eh. Parang yung akala mo ito na yung mangyayari, pero biglang may i-epal na another character na uy, ano yun, ba't lumalabas yun doon wala sa oras. May ganun ng Code Geass eh. Saka yung theatrics talaga, yung parang may bumagsak na parang nung lumabas si Zero, may bumagsak pa na mga curtain, mga ganun. Like, damn, sobrang epic lagi nung mga moves nila eh. Naisip ko tuloy, sana nung si Kira yung kinidnap niya si Cagalli, pinigil niya yung kasal. Dapat may mga linya din siya, yung kakausapin niya yung to the citizen of Orb, how does this wedding represent the will of your people? Dapat ganun din siya eh, para mas epic, mas epic yung entrada eh. Ang nangyari, kasi napansin ko lang talaga sa Gundam Seed is medyo basta makapagpalabas lang sila ng bagong Gundam, maituloy lang ng istorya, maipilit lang kumbaga. Then wala na, okay na. Yeah. Na-miss nila yung chance na yun but in a way, si Kira kasi hindi din siya kagaya ni hindi siya kagaya ni Zero na meron siyang taste for theatrics eh. Si Kira simple lang eh. Parang straight to the point siya eh. Well, kukunin ko yung kapatid ko, hindi ako papayag na magpakasal siya. Yun lang yung gagawin ko. Hindi siya kagaya niya. Yun lang naman yung threat niya eh. Parang gusto niya lang namang i-rescue ko siya, ganun. So, edi sige, ito lang gagawin ko. Yeah. Di ba yan yung mga iniintay ko sa sa mga anime na napapanood ko this past few weeks. Pero talagang wala yung wala yung linyahan pa lang ano ulit sabi niya? Ano daw yung gusto niya mangyari? Ganon. Wala yung yung sandali. So ito na ba talaga yung magiging ending natin? Sigurado na ba kayo ritong lahat? Tapos biglang iba pa pala yung lalabas sa ending. Sige yung una nood mo ba ng Code Geass, na-realize mo na yung na-realize mo na yung anong tawag nito? Yung Operation Zero ba yun? Zero Requiem? Yung Zero Requiem. Yung anong magiging ending talaga ng Zero Requiem?
Wala akong idea kung ano. Di ba? Clueless tayo nung Yeah. pinanood natin yun Pero itong si Gundam Seed, parang alam na natin kung ano maging ending. It will be a one huge battle na mananalo sila Kira by the end. Na okay, at babalik sa status quo yung mga bagay-bagay after, let's say, by the end of the episode 25. Yeah. And no clue na magpapakamatay si Lelouch. That's out of nowhere talaga. Busog na ata ang kailan kinakain mo. Hangin. Okay, salamat guys. Thank you. See you sa Monday. Okay, see you when we see you next time. Ah. Alright, paalam.